Welcome po ulit dito sa ating channel ang Showpoll.ph. May 24, 2026. Mula sa official Facebook page ng Ang Balita Ngayon, published as is. Ngayon lang sa buong kasaysayan. Ibinahagi ni political strategist Lito Banayo ang kanyang pananaw kaugnay ng nagpapatuloy na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan iginiit niya ngayon lamang umano sa kasaysayan ng bansa nangyari na ang mismong Pangulo at mga kaalyado nito ang nagsusulong ng impeachment laban sa sariling Vice-Presidente. Sa isang panayam, sinabi ni Banayo, "Ngayon lang sa buong kasaysayan natin mula nung martial law na ang Pangulo at ang kanyang mga kaalyado sa politika ay ini-impeach ang Vice President." Binigyang diin din ni Banayo ang naging papel ni Vice President Sara Duterte sa pagkapanalo ni Marcos Jr. noong 2022 elections. Lalo na at ang Vice President na ito, aminin natin, ang siyang nagpapanalo sa Pangulo na kasalukuyan. Dagdag pa niya, kung hindi umano naging running mate noon ni Marcos si dating Davao City Mayor Sara Duterte, posibleng iba ang naging resulta ng halalan. Kung hindi sumama si Vice President Sara, si then Mayor Inday Sara kay Bongbong as his vice presidential candidate, imposibleng manalo si BBM bilang Pangulo. Ayon pa kay Banayo, taliwas umano ito sa mga nakaraang political alliances sa bansa dahil ngayon lamang aniya na ang administrasyon mismo ang nagsusulong ng impeachment laban sa nagpapanalo sa kanya. Pero despite that, ngayon lang sa buong kasaysayan natin na ang mismong Panguluhan ang siyang nagsusulong ng impeachment para ma-disqualify sa susunod na eleksyon ang kanyang Vice President na pinagkakautangan niya ng loob. Pakinggan natin ang mga pahayag ni Lito Banayo. Pero ngayon lang sa buong kasaysayan natin mula nung martial law, na ang Pangulo at ang kanyang mga kaalyado sa politika ay ini-impeach ang Vice President. Lalo na at ang Vice President na ito, aminin natin, ang siyang nagpapanalo sa Pangulong na kasalukuyan. Alam naman nating lahat, pare-pareho naman tayong wika nga political animals. Kung hindi sumama si Vice President Sara, si then Mayor Inday Sara, kay Bongbong as his vice presidential candidate, at tumakbo si Sara na presidente, imposibleng manalo si BBM bilang Pangulo. Pero despite that, ngayon lang sa buong kasaysayan natin na ang mismong Panguluhan ang siyang nagsusulong ng impeachment para ma-disqualify sa susunod na eleksyon ang kanyang Vice President na pinagkakautangan niya ng loob. But kung minsan naiisip ko, parang like father, like son parang deja vu. Ayaw nang umalis sa pwesto. Para bang gustong natikman na yung kapangyarihan ng maging Pangulo ng Pilipinas, gustong sila na lang, no? Ganon din ang nangyari. Matatandaan mo, Elmer, nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr., di ba? Under the 1935 Constitution, he was not allowed to run for a third election for the presidency, no? Ang ginawa niya, nag-martial law siya. Now, before that, nagtawag siya ng Constitutional Convention, and even before the convention was able to finish its job, nag-declare siya ng martial law. And for the next 14 years or so, more than a dozen years, he ruled as dictator. E-follow ang Facebook ng Ang Balita Ngayon. At yan ang atin viral SOCMED update for today. Paki-like at share ang video at huwag kalimutan mag-subscribe, i-click ang notification bell for more SOCMED viral updates at suportahan po ang ating Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe indeed, magandang buhay sa lahat, syukran.